na uhaw at nagmamadali. Bibilhin mo ba itong isang bote ng tubig sa halagang 1,000 piso? Sa tingin ko, hindi. Dahil ito ay hindi mabuting pagpapasya. Paano nga ba natin magagawang mabuti at matalino ang pagpapasya araw-araw? Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Samahan niyo ko upang matuto sa ating kwento ngayon. Kung paano magpasya ng tama at kung paano maging mabuting kapatid. Ang pamagat ng ating kwento ay ang di mabuting kasunduan ni Jacob at Esau. Henesis, Kabanata 25, talata 27 hanggang 34. Lumipas ang panahon at lumaki na sina Jacob at Esau. Si Jacob ay lumaking tahimik at siyang madalas na naiiwan sa bahay para gumawa ng mga gawain doon. Samantalang, si Esau naman ang siyang nangangaso o nanghuhuli ng hayop upang kanilang makain. minsan nagluto si Jacob ng pulang buto. Siya namang pagdating ni Esau mula sa parang dahil sa kanyang pangangaso. Dahil talagang nakapapagod naman ang mangaso, si Esau ay gutom na gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, "Pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom." Sinabi ni Jacob, "Ipagbili o ibigay mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay." Ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging panganay? Maaalala natin mga bata na kahit kambal si Jacob at Esau, ay si Esau ang naturingang panganay dahil siya ang unang lumabas mula sa sinapupunan ng kanilang nanay na si Rebecca. Ang panganay ang siyang unang anak, hindi ba? Alam niyo ba mga bata na noong panahon ni Esau at Jacob ay malaking pagpapala ang katumbas kung ikaw ay isang panganay? Ang panganay ang siyang tatanggap ng makahigit na mana at mabubuting pagpapala mula sa kanilang ama. Kaya naman, malaking karangalan noon ang maging isang panganay. Teka, ano kaya ang isasagot ni Esau sa hiling ni Jacob? Ipagpapalit niya kaya ang kaniyang pagkapanganay sa isang pagkain? Alamin natin. Sinabi nga ni Esau, "Ako'y malapit ng mamatay. Ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay?" Sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin na ibibigay mo iyong pagkapanganay." At sumumpa si Esau sa kanya at kaniyang ipinagbili ang kaniyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilagang pulang buto. Siya'y kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganito hinamak o minaliit ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Para kay Esau, ito ay katumbas lamang ng isang pagkain. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Kayo ba mga bata? Ipagpapalit niyo ba ang biyaya o pagpapalang mula sa inyong magulang sa isang platong pagkain? Hindi. Mas piliin natin ang mabuting bagay. Ito nga ang matalinong pagpapasya. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, piliin ang mabuti. Maging matalino sa pagpapasya. Huwag nating tularan si Esau na ipinagpalit ang higit na mabuti, ang kanyang pagkapanganay, sa isang platong pagkain. Bakit nga ba niya nagawa iyon? Maaaring dahil siya ay pagod at gutom na. Kaya kung titignan natin, huwag tayong gagawa ng desisyon kapag tayo ay hindi kalmante. Kapag kasi tayo ay malungkot o kaya naman ay galit, mas malamang na maging mali ang ating desisyon na pipiliin. Ibig sabihin lang nito, huwag tayong basta-basta magdedesisyon. Kailangan pag-isipan nating mabuti at humingi tayo ng tulong sa Diyos at sa ating mga magulang. Pangalawa, huwag samantalahin ang kahinaan ng ating kapwa. Huwag din nating tularan itong si Jacob. Hindi siya naging mabuting kapatid kay Esau dahil sinamantala niya ang pangangailangan ni Esau para makuha niya ang kanyang gusto.
Huwag natin itong gagawin mga bata, ang maging makasarili. Kailangan na sa lahat ng ating gagawin, dapat ay hindi lamang sa ikabubuti natin, kundi sa ikabubuti rin ng ating kapwa. Panuto, magsasabi ako ng ilang mga bagay at aalamin nyo kung ito ba ay mabuti o hindi. Kapag mabuti o wise decision ito, kayo ay tumakbo papunta sa harapan at pumalakpak ng 3 beses. Kapag ito ay hindi mabuting pasya o bad decision, kayo naman ay tumalikod at umaktong umiiyak. Handa na ba kayo? Makinig kayong mabuti sa aking mga sasabihin. Pakikinig sa utos ng magulang. Pag-iyak dahil ayaw mo ang ulam. Pagtawa sa nadapang bata. Paghingi ng pakiusap na hiramin ng laruan ng iyong kaibigan. Paglalaro bago gumawa ng assignments. Pag-share ng baon sa iyong kaklase. Pakikipagdaldalan habang pinapalabas ang Pamana TV video lesson. Paggising ng maaga para sumamba. Napagod ba kayo sa pagtakbo mga bata? Salamat sa pagsali sa activity natin ngayon. Narito naman ang ating memory verse na nakasulat sa Romans chapter 14, verse 19, New English Translation. Let us pursue what makes for peace and for building up one another. Ang saya naman talaga ng ating pagkakatipong pamana. Sana makapiling ko ulit kayo sa susunod. Paano? Hanggang dito na lang muna mga pamana. Tandaan, think before you act and speak. At palaging mahalin ang iyong mga kapatid at mga kasamang pamana. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam! Miss Ba!